Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy!
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa loob ng isang oras na ating pagtatanghal. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. At syempre, sa bayan po ay napapanood ang ating palatuntunan sa ating pong live stream. At sa mga nais magbigay ng reaksyon sa gawing kanan po ng ating live stream, meron po tayong chat room. I-type lamang ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At dito po naman sa ating himpilan, meron po tayong linya kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Ibinasura po sa Kamara itong impeachment complaint laban kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. At meron pong order si Presidente Digongño na damputin, hulihin po yung pong mga barangay chairman dahil po sa mga mass gathering habang ipinagbabawal ito sa ating kasalukuyang sitwasyon. May balak daw pong kumandidatong Vice President sa 2022 itong si Presidente Digongño. Bagay na hindi naman po bago yan. Siyempre, kapag ika nga po ay ayaw mo nang umalis sa pwesto, lahat ng paraan, lahat ng possibility, pag-iisipan mo yan para kayo makapaglambitin sa pwesto. Ano po? Ang mga mayor naman dito po sa National Capital Region o Metro Mayors, pumapayag na raw na itaas ang kapasidad ng mga pagtitipon, kasama lalo-lalo na ang religious gatherings sa 50%. Na kamakailan ay nilagay sa 30%. Ngayon pa lang nila gustong itaas ang kapasidad at itinaas ng konti, pagkatapos ipagbawal ay binuksan 30%. Yan mga kaibigan At ito talagang si Roque Ito si Harry Roque na laging iba-iba sa klub sa ulo. Merong hating parang aklat, Parang bukas na aklat. Gitna
Kung aklat ba si Rocco, babasahin ninyo? Malamang hindi. Kasi sa pabalat pa lang, makikita mo na Ang sama Kahit aklat yan na totoo, hindi ko babasahin yan. Isang malaking kalupitan yun. Bueno, marami pa hong mga kuntil-butil tayong pag-uusapan, mga kaibigan. Pero ito balita ngayon, dinismiss daw o ibinasura yung impeachment complaint labang kay Justice Marvic Leonen. Ito unanimous decision. Inaffirm o kinatigan ang wala raw basihan na mga isyung nakapaloob doon sa inihaing impeachment complaint. Yan ang sabi ni Justice Leonen. It is an act powerfully speaks for itself. Yan. Ano pa sabi ni Leonen, mga kaibigan? Kanya raw pinapurihan ang House of Representatives for refusing sa pagtanggi nito. Pinapurihan niya ang mga manduruga sa Kongreso na magamit yung kanilang posisyon, di ba? At magpababa sa sagradong proseso sa ilalim ng konstitusyon dahil sa mga walang kabuluhang ika nga po hangarin. It is also, sabi niya, a leadership that seeks to focus on the gravest threats. Mga kaibigan, nagtalumpati na si Leonen Siyempre, overwhelmed siya siguro, no? Ang sabi niya sa kahuli-hulihan, they have created a precedent that warns against the abuse and trivialization of the constitutional process. Yan. Ganda ng sinabi niya, mga kaibigan. Pero, sana itong si Leonen, mga kaibigan, hindi bumubuhay ng kasong patay. Diba? Yung patay na kaso na, namatay na yung may kaso, bubuhayin mo pa, mga kaibigan. Siguro may lumakad sa kanya. Pagka naniniwala tayo sa saligang batas, yan lang masasabi natin dito kay Leonen. Nagkakaroon tayo ng maraming kaaway dahil sa pagtatanggol sa kanila, di ba? Patulad niya, nung sinisimulan ito. Di ba, inaway natin sa programa natin yung mga may kagagawan sa katarantaduhang ito. Tama yan. Okay naman yan, pangyayaring yan, di ba? Kasi, hindi dahil sa, anong tawag dito? Ang dahilan talaga kung bakit ibinasura yan ng Kamara, mag-i-eleksyon Di ba? Una, wala ng panahon. Pangalawa, baka maka-apekto rin yan, minus yan. Di ba? Kasi, mga kaibigan, alam naman natin na yung mga naghain ng complaint na yan, merong mga motibo. Unang-una, yung nag-endorso niya na congressman, meron siyang personal na attachment sa mga mapapaboran nung kaso ng impeachment kung sakasakaling i-impeach nila si Justice Leonen. Madalit sabi, hindi ho tama, di ba? At saka pinaliwanag na yan ng mga legal luminaries. Isa sa nagpaliwanag dyan, si Justice Carpio, na wala nang basihan ang pagpapail ng kaso. Mga kaibigan, niliwanag niya, inisa-isa niya, yung bilang sagot doon sa mga ginamit na issues.
katulad ng SALN, pinaliwanag yan ni Carpio at binasa naman natin dito yan Hindi dahil sa ipinagtatanggol natin siya per se, si Leonen. Kung hindi, yun ang batas Diba? Kung ano yung batas, doon tayo. Dapat ganun din si Leonen. Sinasabi lang natin, pinapayuhan lang natin siya dahil alam nyo na, pag sobra talino mo at nasa mataas ka ng pwesto, hindi mo na nawawalan ka na rin ang pakiramdam. Diba? Akala mo, kung ano, tama lagi ginagawa mo. Kaya maganda yung merong nagpapaalala. Tayo naman, patas tayo di ba? Pinagtanggol kita dito sa programa dahil nasa tama ka at yun ay naaayon sa batas. Base na rin sa paliwanag ng mga legal luminaries. At isa sa iginagalang nating opinyon yung kay Justice Antonio Carpio, mga kaibigan. Base na rin, hindi lamang sa personal niyang comment, o personal niyang, pananaw, tungkol sa kaso. Dahil pag opinion lang yon, baliwala yon, yung opinion lang. Diba? Pero mahalaga opinion nila. Kaya lang, hindi basta opinion ang ginamit ni Justice Carpio Gumamit siya ng mga jurisprudence, yung mga naunang desisyon ng Korte Suprema patungkol sa SALN. Kung ilang taon, pwede mo lamang habulin ang isang public official patungkol sa SALN. Merong binibilang na taon may time frame Di ba? Parang sa ibang kaso. Halimbawa, libel, 1 taon lang yan Kailangan within 1 year, makapag-file ka ng kaso. Ngayon, pagka merong sinasabi mo, nilibel ka, siniraan ka, pag lumipas yung 1 taon, pag sinampahan mo siya ng kaso, lagpas na sa 1 taon, kailangan ma-dismiss yung kaso. Sapagkat ang batas niyan, 1 taon lamang ang buhay. 1 taon ka lamang meron. Dito, meron yata hindi ko alam kung ilang taon yun na hindi na natin ma-recall, pero binanggit natin dito yan. Alinsunod sa jurisprudence na binanggit ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Para naman kay Leonen, overwhelmed ka masyado. Ang gaganda na sinasabi mo ngayon. Di ba? Kasi absuelto ka. Dapat ang sasabihin mo dyan, yun talagang batas. Di ba? Katulad sa mga issue, yung mga sinabi ni Justice Antonio Carpio, karapatan mo yan magpahayag ka ng opinion. Kaya lang, siguraduhin mo rin na sa ibang pagkakataon, hindi ka humahatol ng kawalang katarungan. Yan ang tandaan mo. Hindi ko mo ikaw ay pumapabor, napapabor sa tama. Ngayon, ang iyong mga desisyon at mga sinasabi, hindi ko mo, perfecto ka na. Di ba? Meron ding hindi alam ang publiko. Na meron ding nakakaalam. Na may mga instance, hindi natin alam kung nasisiguro mong ang iyong nagiging pasya bilang isang mahistrado ng Korte Suprema ay makatarungan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire!
Sang-ayon daw po itong mga alkalde sa Metro Manila na itaas na ang porsyento ng kapasidad sa mga religious gathering. Okay yan eh. Hanggang 50% capacity. Mga kaibigan, yan ang sabi nitong Metro Manila Development Authority Chairman na si Benhar Abalos Jr. Yan. Ngayon, meron pang kaugnay na balita ito eh. Ang kaugnay na balita nito, yung si Presidente Digongyo ay nagpahayag sa kanyang Gabi ng Lagim episode, mga kaibigan, na sinabi niya, ipinag-uutos niya na arestuhin ang mga barangay chairman. Na halimbawa dun sa nasasakop nila ay nagkaroon ng illegal mass gathering. Illegal yan kasi hindi pinapayagan yan. Di ba? Pero nangyari, di ba? Nangyari sa Quezon City, nangyari sa Bulacan, at kung saan-saan pa. Mga kaibigan. Ngayon, yun nga ang utos niya. Mula daw ngayon, pagkatapos nung kanyang Gabi ng Lagim program, mga kaibigan, ay sinabi niya na arestuhin yan. Huwag kayong matakot na umaresto ng barangay captain. Ibig niya sabihin, sinisiguro niya parang yung kampanya sa droga. Matakot yan. Pagbabarilin niyo yan. Di ba? Ngayon, ito ho ini-increase ang nung una, bawal to Di ba? Bawal ang religious gathering. Last week lang yata, nagpahayag na pinapayagan na ulit up to 30%. Kung di ako nagkakamali, baka mali rin ako kung 30% nga yan. Okay yan mga kaibigan Bakit? Kung meron kang dapat payagan ngayon na gathering, ito yung religious activities. Di ba? Kasi, alam niyo naman, wala namang ibang sasandalan ang mamamayan. Lalo na hindi lamang dito sa pandemyang ito, kung hindi lahat ng pagdurusa dahil dito sa pandemyang ito. Pagdurusa sa maraming nawalan ng hanap buhay, marami ang halos hindi malaman kung saan kukunin ang kanilang ikabubuhay araw-araw, mga kaibigan. Di ba napakalaking problema niyan? Sana kung mag-isa ka lang. Hindi, may pamilya ka di ba? Halos lahat yan. So, kailangan ng tao, dahil lalo sa sitwasyon ng mga Pilipino, hindi ka makakaasa sa tulong ng gobyerno. Wala kang aasahan So, kanino ka sasandal? Di ba? Magsusumbong ka na lang sa itaas. Doon mo na lang isusumbong kung ano yung mga kapighatian, mga hinanakit na dinadala mo sa panahong ito, mga kaibigan. Pero, tignan ninyo ito, tanong natin, pinapa-aresto mo yung mga barangay chairman na merong mass gathering, na merong sa kanilang jurisdiction ay magkakaroon ng mass gathering. Ang tanong natin, sigurado ka ba dyan? Ipapatupad nyo yan? At saka, yaambang mga inuutusan mo, lalo na yung walang nalalamang si Dinyo. Yan ang undersecretary sa por barangay, di ba?
Kasi dating barangay chairman yan, damuhong yan eh. Oh. Ngayon, ang tanong natin, talaga bang yung utos mo, may ano ba yan? Totohanan ba yan? At yan bang utos mo na yan susundin? Bakit ko na itanong ito? Kasi po alam nyo, mga kaibigan, ang simbahan, ang mga religious organization, ipinagbawal ang mass gathering. At last week, binuksan, mababa ang capacity, 30%. Pero alam ba ninyo na ang mga kasino ay bukas? Ha? Walang limit ang capacity, 100%. Oh, mga kaibigan, ngayon ba, ang tanong natin, ipapahuli nyo ba yang mga barangay official na nakakasakop o sa kanilang jurisdiction merong operation ng kasino? Sige nga, yan ang hamon natin. Kung hindi, katarantaduhan na naman yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! O, tanong natin, bakit ang kasino 100%? Bakit ang religious gathering nililimitahan nyo? Bakit may 30%, may 50%? Utay-utay. Oh, di ba sakop ng mass gathering ang mga kasino? Yan ang tanong Ano ba iniiwasan natin dito? Sakit? Hindi ba? Isa lang ang dahilan di ba? Oh, yun nga banta ni Digong nyo Hindi nyo ba alam na criminal yung ginagawa ninyo? Dahil kung positive ka, nangahawa ka ng ibang tao. Oh, sige nga. Bakit ang kasino 100% ang operation? Si Kaper si Lapid, bumabanat. Rapid Fire! Ito naman ngayon ang balita na ito naman alam na natin to, minsan nang nabanggit ito di ba? Merong Go Duterte o Duterte, meaning to say, yung pagtakbo na di umano kasama sa plano, yung siya ay tumakbong Vice President. Siyempre, kung Go, ang presidente niya o kaya yung anak niya, ang presidente niya, mga kaibigan, siya pa rin ang presidente. In the end, di ba? Siya pa rin ang presidente. Hindi siya maalis sa pwesto. Magagawa yan. Bakit ba hindi? Sa tindi ng kapal ng mukha ng administrasyong ito, meron pa bang kawalangyang di magagawa ito? Di ba? Wala namang kahihiyan ito. Lahat naman dito, posible. Mga kaibigan. Pero ito, sabi nung kanyang pambansang bunganga, ang pambansang bunganga na si Mantika Roque, ang sabi, whether President Duterte, sabi niyang ganon, is leaving it to God, whether or not he would run for Vice President in the 2022 national elections. Ang sabi niya, ito sabi ni Roque, I think, sa palagay ko niya, I will quote the President. Sasabihin ko yung, babanggitin ko yung sinabi ni Presidente, sabi niya, he leaves it to God. Ipinapaubaya ito ni Presidente
sa Panginoon Diyos. Yan ang sabi nitong dating nung panahon ng kampanya nagsabing si Presidente Duterte daw ikinakampanya niya na wag iboto, di ba? Tamantalang tayo kinakampanya natin, marami tayo, di ba? Ngayon, ang dami na rin natin na nasuka na, di ba? Hindi maatim ang kanilang ginagawa. Sipin mo, tayong mga dating kumampanya para dito, hindi na natin maatim Pero itong nagsabi na huwag niyong iboboto si Presidente Digong nyo dahil yan murderer. Di ba? Andito yun, parinig mo nga. Ito sabi ni Roque, di ba dati? Sabi ni Roque, pakinggan ninyo. Noong panahon ng kampanya ito, presidential election. Sandali lang. Panoorin, yung mga nanonood, mapapanood nyo pa. Yung nakikinig sa radyo, mapapakinggan nyo. Ito, hinahanap. Hindi mo makita. Wag na muna. Hindi makita Kasi meron akong paririnig sa inyo. Dito natawag kasi ang pansin ko sa nagbabanal-banalan hindi rin natin maatim ito dahil alam natin hindi totoo ito Sabi niya, sabi ni Roque, I think I will quote the President. He leaves it to God. Yan daw ang sabi, pinauubaya raw sa Diyos. Talagang itong mga ito, pag desperado na at nasaid na, kinapos na sa panloloko, doon, kakalad ka rin na ang pangalan ng Panginoon Diyos. Ganyan kawalang niya mga politiko Pero pag sila'y nasa rurok ng tagumpay, kasi nga itong bidyong paparinig natin sa inyo, sinabi niya ito nung nagsisimula siyang di ba? Yan yung kasagsagan ng ika nga, hindi pa siya nabibisto. Kaya nagpapalakpakan pa lahat. Pero simula nung sabihin niya ito, marami na nagduda. At isa na tayo sa nadismaya. Hindi man tayo magkakapareho ng reliyon. Kasi wala akong narinig na ganitong tao Mga kaibigan kahit magkakaiba tayo ng relihiyon, isa lang ang narinig kong nagmumura sa pinaniniwala ang Diyos ng ibang reliyon, yung hindi mo alam kung nagpapatay-patayan lang na si Soriano. Kasi wala namang ebidensyang patay na yan Yang hindoropot na yan di ba? Wala na sa akin, wala na rin kayong pakialam kung yun ang paniwala ko. At wala rin akong obligasyong magpaliwanag kung bakit ko sinasabing hindi papatay si Soriano. Bakit? Wala sa akin ang burden of proof. Dahil hindi naman ako ang nagsabing patayang si Sorianing. Hindi man ako nagsabi niyan Sila nagsabing patayan di ba? O wala na. Hindi nga nila sinabing patay Wala na raw. Wala na saan? Di ba? Saka nakakita, kilalang leader, di mo sasabihin, namatay at kung ano sanhi ng naging pagkamatay. Especially, ito ay wanted. Fugitive. Kriminal ito na nagtatago. Mas lalong dapat nilang sabihin para kumbinsihin ang publiko na patay na yan. Bakit? Kasi pwede mong pikein ang pagkamatay. Ang daming gumagawa niyan. Yun nga ang pagtakas niya, nagawa niyan Pagtakas niya sa batas nagawa niya. Ano pa hindi niya magagawa? Yun lang ang gagawin, magpapanggap ka lang. Napatay ka Mahirap bang gawin yun? Sa isang taong napakaraming nahuthot na pera? At katunayan kamakailan, meron tayong ipinos na certificate.
Oh, bakit ang nakalagdang sa pangalan ni Soriano, siya rin? Oh, ba't di nila pinapaliwanag yan? Di ba? Abril, Pebrero siya napabalita, pinamamalitang wala na raw. Oh, pwedeng pekein lalong-lalo na. Kung gusto makabalik dito, hindi makabalik dahil may kaso, ikukulong sa sandaling bumalik. Oh, di siyempre, pagka sinabi mong patay na yan, tapos na yung kaso niyan. Di ba? Wala ka nang uhulihin eh. Pero sabi lang nila yun, dapat ang batas, i-require sila. Ilabas ninyo death certificate niyan. Kaya, ang kaso nito hindi dapat mabura hanggat hindi nila inilalabas ang ebidensyang patay na yan. O, yan lang ang naringgan ko, nagmumura sa Diyos ng ibang relihiyon. Tulad yung mga Muslim, minura niya si Allah at saka si Muhammad. O, di ba? Kaya dinimanda ng mga Muslim yan eh. May kaso pa rin siya ro. Wanted din siya sa kasong yun. Oh, ngayon, eto. Tapos sasabihin ni Roque, parang banal na banal pa sa kanya si Digong nyo eh. Dahil, ang sabi niya yun daw ang narinig niya kay Presidente. Kaya niya kinukot eh. Siyempre, di narinig niya. Diba? Ang sabi, he leaves it to God. Ipinapaubaya niya raw sa Diyos yung kanyang pagtakbo o yung kanyang kapalaran, di ba? Pero ano sabi niya nung siya ay hindi pa nabibisto sa mga kasinungalingan, mga pangako na kahit isa'y walang natupad? Ito sabi niya, pakinggan ninyo. Why only now speak on this? Why only now? I just want to inform everybody that immediately after yung tapat na who is this stupid God? Stupido talaga itong putang kung ganun. You created something perfect and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala. Ikaw, maniwala ka? Kaya nga sabi ko siya, maniwala niyang... when he took his oath. Okay. Si Kapler si Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Yun, naubusan eh. Alam niyang wala nang naniniwala eh. Di ba? Balik na naman siya sa paggamit. Kayo na bahala na magpasya kung anong klaseng tao. Itong mga ganito klase ng tao. Yung ba nagbibiro siya doon? Sa napanood ninyo? Narinig ninyo? Nagbibiro ba siya ron? Hindi mo siya nagbibiro doon eh. Lahat naman minura niya, di ba? Yan ba pagmumura? Especially ikaw public official eh. Pagmumura, kung kani-kanino nga lang, di mo dapat gawin yan eh. Di ba? Oh, kasi may accountability ka eh. Hindi ka naman kamukha namin eh. Di ba? Hindi ka naman kamukha ng pangkaraniwan tao. Walang pananagutan yan eh. Di ba? Yung pagmumura, may, may demanda nga yung gano'n eh. Di ba? Pwede kayo demanda ng minura mo yung tao. O ikaw yan. Di ba? O, pwede kayo demanda ron ng oral defamation, libel. Mga kapatid ng libel yan eh. Magkakapatid yan eh. Slander, di ba? Yang oral defamation, tsaka yan libel, mga magkakapatid yan. Pero mga maliliit na bagay lang yan. Kung pangkaraniwang kang tao, na walang accountability. Yung accountability, nakapaloob yan sa kwan eh. Sa Republic Act 6713,
yung Code of Conduct and Ethical Standard. Aside, bukod pa sa batas na pangkaraniwan. Laban sa kapwa-tao. Di ba? Yung batas laban sa kapwa-tao. So, mga kaibigan, totoo ba yun? Hindi totoo. Anong pinakikita nun? Desperado. Mga kaibigan. Di ba? Lapid Bumabanat. Lapid Fire. Bueno, ngayon, meron tayong napapansin bukod dun sa pinakawala na namang paglapastangan nitong si Saklob sa ulo Roque, si Mantika na may saklob sa ulo Roque. Ang kanyang paglapastangan na naman sa second highest official of the land, yung pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas na nanunungkulan sa ating pamahalaan. Sabi mo, umiimbento siya ng nilalagyan niya ng ibang paniwala yung mga pangyayari. At ang masama, drawing hindi totoo Naturingang abogado itong Hinduropot na ito, pero bastos. Ang laki-laki mong tao, bastos ka. Di ba? Ang laki ng mukha mo, bastos ka. Kaya kabastusan na yung mapanood yung mukha mo sa TV. Ngayon, ano sabi niya? Ito daw si Vice President, marami nang sinabi kamakailan kasi nagsalita si Vice President Leni Robredo sa isang international forum sa pamamagitan ng video conferencing, di ba? Nakikinig yata sa kanya mga estudyante. Parang Cambridge yata ang ang pagkakatanda ko, university. Invited siya bilang resource speaker. Doon yata niya nabanggit na kailangan ang oposisyon ay isa lang ang maging kandidato sa 2022. Tama yun. Totoo yun. Dapat lahat ng kakandidato na matino ang layunin sa bayan, humanay sa isang linya. Di ba? Kumbaga sa kaliwa ang mga kambing. At dito mga tupa. Di ba? Lahat ng walang bahid, dito ka sumama sa kanan. Yung kaliwa, dito ka sa walang hiya. Kahit sino pa, dyan pagsamasamahin mo na sa kaliwa, lahat ng tarantadong kandidato, na ang pakay lang, magkaroon ng posisyon, pero hindi naman kayang ipaglaban ng ating bansa. Lalo-lalo na ngayon. Maraming nagdi-disagree sa atin na ito daw 2022 election, hindi kasama ang issue raw ng West Philippine Sea. Sino may sabi sa inyo? Yan ang pinakamalaking issue ngayon. Sapagkat yan ang sukatan na dapat gamitin ng botante sa pagpili ng kandidato. Kung sino yung mga taong nagmamahal sa bansa nila, nagmamalasakit sa bansa nila. Yan ang piliin mo. Isa yan sa dapat gamiting barometro. Bukod sa hindi magnanakaw. Pagkatapos yung track record, nandoon yung hindi magnanakaw sa track record. Pati yung pagiging mapagmalasakit sa bansa, nandoon yun sa track record. Hindi mo pwedeng pikein yan pagdating ng eleksyon, tsaka mo sasabihin, labang ka sa China. Magsasalita ka ng, hindi, malayo na kayo. Hindi katulad nila Carpio na
matagal ang inilaang pakikipaglaban, sakripisyo, malasakit para sa ating bansa at mamamayan. Marami na namang kabastusang sinabi pambabastos ito si Roque, yung pagsasalita na yun Vice President Leni Robredo na dapat maging isa lang ang kandidato. Nainggit sila kasi hindi sila ang resource speaker. Ngayon, ang sabi niya, hindi namang hinihingi opinion mo ron Bakit ka magsasalita? Diba? Spokesman ka ng presidente, di ibig sabihin, kung ano yung sinasabi mo, yung amo mo ang may utos sa'yo nun. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, katunayan, diba? Nag-away-away na nga kayo, nilaluksin. Sapagkat ikaw, hindi mo naman teritoryo, nagpapanggap kang spin doctor. Diba? Ano sabi niya? Dapat daw wish niya raw, magkaroon ng 1,000 na kandidato oposisyon. Para madali nilang matalo. Diba? Kung kayo naniniwala na ang tanging susi para manumbalik ang normalidad sa bansang ito, abnormal na bansa na to, mga kaibigan, isa lang ang paraan. Huwag niyong pagawain. Huwag kayong magbigay ng interpretasyong iba. Kasi ang mahirap sa iba, nagbibigay agad ng interpretasyon nila. Masyado kayo, wala na rin kayong pagkakaiba sa mga Dutertaning na DDS. Diba? Kung pati kayo ay konting issue, nasabi, bibigyan nyo na ng ibang interpretasyon. Masama po yun. Doon makikita ninyo, hindi sanay. Limitado, may hangganan. Hanggang sa paghanga ka na lang. Diba? Ito, meron pa siyang sinabi na naman. Pinagbibintangan niya na si Vice President Robredo daw ang nagpresenta para doon sa infomercial na magkasama, pwede silang magsama ni Presidente Duterte para makumbinsi ang publiko sa pagpapabakuna. Kalahin mo, sabi ni Roque, sipin mo, nung walang bakuna, sabi nila, nasa ng bakuna. Siyempre, bakit? Masama ba yun? Talaga namang walang bakuna, tagal Di ba? Pangalawa, nung dumating daw ang bakuna, Chinese daw, sabi. Talaga naman hindi ba may issue yung Chinese vaccine? Unang-una, overpriced. Di ba? Sa pagbili ng bakuna. Pangatlo, nung nagtatagumpay daw, gusto raw makisakay, makisali. Ibig sabihin, gusto credit grabbing ni Vice President. Hindi totoo yun. Sinungaling ka, oink oink. Binabaluktot mo ang statement Nilalagyan mo ng salita sa bibig niya si Vice President Robredo na hindi naman niya sinabi. Hindi siya nagpresenta. Asan? Nagpresenta siya. Wala naman Ang sinabi ni Vice President Leni Robredo, siya ay bukas sa idea. Sino nagsabi ng idea? Siya ba? Hindi. Ang nagsabi ng idea na yan, nagmumungkahi ng ganyang idea, maganda naman kasi, yung si Joel Villanueva, maganda naman kasi, yun ang kailangan natin ngayon. Sila yung panawagan ng panawagan, magkaisa raw. Magkaisa saan? Sa tiyan ninyo? Wala, kabaliktaran yung ginagawa nila Kaya kita mo, pagka nasusukol sila, ano sasabihin? Nasa pandemya po tayo. Yan. Para sila ang lumabas na matino sa mata ng publiko, ng mga tangang publiko. Di ba? Pero ito pinagmamalaki nyo yung bakuna. Sabihin nyo nga ngayon, ilang bakuna na ba meron tayo?
na dumating dito. Puro kayo, magpabakuna na kayo. Eh kung magsabay-sabayan, meron ba kayong ilalabas na bakuna? Ha? Wala naman kayo ilalabas para masisin ninyo yung publiko. Di ba? Na ayaw magpabakuna. Ba, desisyon nila yun eh. Kung merong nag-aatubili, karapatan niya yun. Wala ka nang pakialam doon. Hindi mo na saklaw yun. Hinduropot kayo. Di ba? Magpakita ka muna ng batas na pwede yung sinasabi ninyo. Tinatakot nyo pa. Pinipilit nyo, inchik na bakuna. Tapos nasa Davao yung Pfizer. Yung mga ospital doon, puro Pfizer. Pinagduduldulan ninyo yung gawa ng inchik dito na hindi namang epektibo. Katunayan merong lumalabas na nagsisirculate ngayon. Merong programa na ang China ngayon para sa ikatlong dose o pangatlong saksak ng bakuna. Sila lang yun. Mga kaibigan, pinaplano na raw na magturok pa ulit ng isa pa. Di ba dalawa lang yan, di ba? Eto, may pangatlo na raw. Yung Sinovac. Anong katunayan? Ito pa, katunayan. Ang katunayan na marami ang atubili pa. Siyempre, karapatan niyang mamili. Bakit? Pera niyo ba yung pambibili niyo dyan? Unang-una, ang available yung bakuna, majority niyan, donasyon Abulo yan Nagyayabang pa kayo, Sinovac, may pasalu-salubong pa itong si Digong nyo, di ba? Sa Sinovac. Tapos yung mga padalang Pfizer, mga AstraZeneca, deadma Tapos ang diretso pala sa Davao. Sila pala gagamit doon, mga kaibigan. Sila pala namimili. Pag tayo walang karapatan, sila lang may karapatan. Sila na rin ang may karapatang magpasya. Kung gusto mo magpakamatay. Para magpakamatay ka na. Papasyahan nila. Tuturo nila inchik. Ngayon, ano katunayang hindi sila effective? Yung mukha ni Roque na yan, tsaka ni Duque. Paniniwalaan ba ng tao yan? Ayaw nyo lang aminin Sa inyo walang tiwala ang publiko. Katunayan, si Vice President Robredo, wala naman sinabing yung bakuna ng inchik, huwag kayong magpabakuna niya. May sinabi ba siyang ganon? Ganon ang pinatutunog nila Ang sabi ni Vice President Robredo, dapat ang bakuna lahat dumaan sa proseso. Yung China, hindi naman dumaan sa proseso yan. Special yung binigay dyan na permit Hindi katulad nitong mga ibang brand Ito pa nga pala, bago ko makalimutan. Noong isang araw, di ba, binabanggit natin sa inyo na ipagbabawal sa Saudi Arabia at sa 27 bansa ng European Union na pumasok sa kanilang mga bansa na ang bakuna, kasi bakunado lang ang pwedeng pumasok, pero kapag hindi po gawa ng AstraZeneca, ng Pfizer, ng Johnson & Johnson, ng ano pa yung isa? Moderna, hindi kayo makakapasok. Kailangan ng naging bakuna mo yung mga yon. Pagka Sinovac, di ka na pwedeng pumasok. 27 bansa kasama Saudi Arabia. Kanina sinagot na nila Kung hindi pa natin sinabi rito hindi sila kumikibo Di ba? Kanina napanood ko, may nagpadala ng tape sa atin. Ang sabi ni Bello, para lang daw yun sa mga dayuhan na pupunta ron. Ano? Ibig sabihin, yung OFW hindi dayuhan, exempted. Pagka OFW, huwag kayo maniwala, mga kaibigan. Dadating yan talaga. Inaamin na nila ngayon na merong ganun talagang policy na.
na ipinatupad. So, paano ngayon? Pag yung pinipilit mo magpabakuna ng inchik hindi pala papapasukin doon. Kahit hindi ka OFW, basta foreigner ka, hindi ka makakapasok. Kung Sinovac, kasi hindi siya kasama sa pinapayagan nilang makapasok sa kanilang bansa. Ayan bukas i-play natin kasi wala na tayong oras sa interview sa kanya yata ng CNN kanina, yung CNN Philippines. Sabi pa ni Bello, hindi raw para sa lahat daw yung mga dayuhan lang daw pero hindi raw kasama OFW. Kahit pa hindi. Gaano karami yung hindi OFW na may pagkakataon pupunta ron. Di ba? Hinihingi ng pagkakataon makapunta ron. Paano yun? Hindi sila makakapasok din. Apektado sila ng ginawa ninyong katarantaduhan. Di ba? Ngayon, sa bakuna, hindi nga effective yan bakuna yung kampanya ng gobyerno Ako hindi ko na kailangan tumingin sa survey. Di ba yan daw ang sinasabi ng survey? Kasi nga, hindi ako naniniwala. Alam nyo, yung mga karamihan sa survey, hindi naman kailangan maging ilabas pa gumawa pa ng study para masabi mo yan malalaman mo, sentido komon lang Paano? Na hindi pinagtitiwalaan, marami natatakot magpabakuna. Ang katunayan nagpapaligsahan ngayon ang mga LGU sa paramihan ng bakuna. Di ba? Papakontes, nagbibigay nagrarapol, mga kaibigan. Sa Las Piñas, ang premyo, house and lot Isang house and lot. Sa December daw yan. Mga kaibigan. Siyempre, eleksyon yan At saka, motorsiklo. Para hindi magmukhang kampanya ang ginagawa nila, nagpapaligsahan sila. Yung ikaw, nagpo-promo ka para makumbinsi mo yung mga tao na magpabakuna, hindi effective kayo. Di ba? Ang kampanya ng gobyerno sa bakuna. Yun ang nagpapatunay. Paano kung iparapol kaya natin ang premyo si Roque? Lalong hindi na magpapabakuna yan. O si Digong nyo. Si Panelo. Iparapol mo nga yan. Si Duque. Naku po, mga kaibigan. Kung si Mocha iparapol, mawawala ng magpapabakuna lalo. Ang gusto niya, sila magbabakuna. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y... Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Bebot! Belyo! Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong
ang bawat kaibigan na